Magandang hapon po, Master. Ako po ay nandito sa inyong opisina upang alamin lang po namin yung tungkol po doon sa rescue operation nyo doon sa Tansa na Botas. Ano po yung naging development doon, sir? Magandang hapon din sa iyo, Sergeant Padilla. Regarding doon sa pangyayari ng nakadaang linggo sa mga dumaang bagyo, Emong sa Pagindante. Nagsimula ang isinagawa namin rescue operation noong July 23 up to last Sunday, July 27. So almost 7 days kami nandoon nagsagawa ng rescue operation noong the first 3 days. Then succeeding, nagsagawa din kami ng libreng sakay sa mga na-stranded sa baha dahil tumataas ang tubig doon sa area ng Nabotas. Doon may mga evacuees tayo na transfer doon sa 10 barangays, pero ang pinakamaraming evacuees na record is nandoon sa Tansa na Botas dahil malalim talaga ang baha doon sa Tansa na Botas. After nung namin hanggang mula nung first day 23, 24 inaabot kami ng gabi. Tuloy-tuloy ang rescue and relief operation na ginawa namin. Naghatid kami ng mga pagkain sa mga evacuees. Nagtama namin ang 51st Engineering, ang NCR-COM, tapos ang 252 Combat Engineering Brigade at iba pa mga rescue units tulad ng BFP, PNP at Coast Guard doon sa area. At mayroon pang mga iba pang mga local rescue volunteer groups na kasama kami doon na nagsagawa ng rescue operation. Pero doon sa mga delivery ng particular na supplies para sa mga evacuees, kami na po nagsasagawa nun. Nag-load at unload, distribution together with mga member ng NDRR Nabotas at DSWD. So yung 7 days na yon, hindi naman puro rescue ang ginamp namin. Nung dumating si PBBM last Saturday, yun, nag-distribute ng mga relief goods at saka mga food packs. Then after ng ginanap na distribution, food repacking naman, relief repacking naman kami doon sa convention center hanggang noong Sunday, July 27, yun, ang last day namin na nag-repack kami sa convention center na ang iba, hauling na ang ginawa namin, hauling at saka loading kasi napakarami naman po na mga volunteers na tumulong din sa hauling at saka loading ng mga relief goods doon sa area sa convention center. Master, may isa pa akong katanungan regarding po doon sa feeding program na isinagawa ng 15 Offers noong July 30. Ano po yung masasabi nyo doon? Regarding ng July 15 activity ng 15 Offers Brigade, with coordination, with order from NCR-COM at saka ng NCR-CDG, ano naman yun, very successful yung project natin. Kasi maraming mga nabigyan at may mga sponsor din tayo na tumulong para may sa katuparan ang project na yon, lalo na ang Apli Foundation. Kasi siyang tumulong sa atin para magbigay ng mga relief goods para naman doon sa mga kababayan natin na affected doon sa nagdaang bagyo, lalo na sa area ng Nabotas, Tansa 2. So nakikita naman natin doon kung gaano kahirap ang sitwasyon nila. Yung mga bata, talagang minsan nakikita natin nag-away-away pa sa pila dahil kung gusto mo, no? So nakikita natin yung kahirapan ng buhay doon sa area, pero dapat isagawa natin na kapag conduct tayo ng doon ng food feeding program at relief operation, magpasalamat tayo sa ating mga sponsor at sa ating mga tropa na tumulong doon para maisakatuparan ang napakagandang adikain ng ating unit. So salamat din sa ating OIC, si Lieutenant Colonel Carganilla, with coordination, with order from NCR-COM at saka ng NCR-CDG. Maraming salamat po, Master. Salamat sa iyo, brother.